Every year, something kills and maims thousands of women in the country, young and old, rich or poor, no one is spared. Every year, unsafe abortion, hospitalization are twice as many as women who get tuberculosis. Unsafe abortion is the 60th highest cause of morbidity. If the government were to track it, there are effective and safe procedures. But abortion is illegal here under any condition. Because of ridicule and insults, women who need help are left in the dark. This is a story of a woman who committed sin, who committed abortion. So let's see her story. So, ma'am, good evening po. Ano pala yung pakiramdam mo nung nalaman mong buntis ka? Natakot ako, nagulat ako kasi nung time na yun, bata pa rin ako noon, hindi pa nakaplano yung pagbubuhay may asawa at magkaroon ng anak. Kaya bali natakot ako sa pangalawa yung kung ano magiging reaksyon ng magulang ko kung malalaman na yun. Kasi ako yung breadwinner sa pamilya ng time na yun. So sinabi mo ba sa magulang mo yung nabuntis ka? Hindi. Hindi ko na sinabi kasi nga natatakot nga ako dahil kung anong sasabihin nila dahil nga ako ang breadwinner. Sino naman yung unang taong nakaalam na buntis ka? Yung boyfriend ko, sa kanya ko unang sinabi na siyempre, siya ang nakabuntis eh. Sa kanya ko unang sinabi. So, ilang taon ka na nung nabuntis ka? 20. Nung time na samantalang yung boyfriend mo ilang taon na nung panahon 23. So 23. Kasi nung panahon na yun, yung time na panahon na yun, yung ganong edad, hindi pa din ready sa mga ganong pagbuhay pamilya. Nung nalaman mong buntis ka, nagpunta ka ba sa abortionist? Oo. Bago ako nagpunta doon, marami rin akong inisip kung anong dapat kong gawin, kung iinuman ko ba siya ng gamot or ano. Pero ang napag-usapan namin ng boyfriend ko, pupunta na lang sa isang abortionist. Pero bago ako pumunta doon, uminom ka na ba ng mga gamot na pampalaglag? Hindi, kasi wala naman akong alam na iinumin. Yun lang ang alam namin, yun nakapagsabi sa amin kung saan yung abortionist na yun. So, bakit ka naman po umabot sa punto na magpapa-abort ka? Yun nga, unang-una ako breadwinner sa pamilya namin, tapos pangalawa, yung asawa ko, yung boyfriend ko, hindi pa naman ganun kaano yung trabaho niya, hindi pa kaya magpamilya, bumuo ng pamilya. Kaya kumbaga sa natakot din ako na ituloy yun. Ano naman yung pakiramdam mo pagkatapos ng abortion? Nagsisihan ko yun kasi hindi ko alam na aabot sa punto na makakagawa ako ng ganong kasalanan. Hanggang ngayon ba hindi pa rin alam ng mga magulang mo yung nangyari? Nalaman na rin nila nung sinabi ko na rin after nung abortion na rin. Siyempre malalaman So, nila. anong naging reaction nila? Nagalit sa akin kasi hindi naman daw yun yung solusyon para kumbaga malutas yung problema. Kumbaga, kaya naman daw nilang tanggapin sana. Kaya lang, nandun na nga, pagsisisi nagawa na yun. Hindi ko din naman kasi alam na matatanggap pa na nila, na kaya pa na nila naman tanggapin na kahit nabuntis ako, kaya maiintindihan naman daw nila ako. Kaya ang laking pagsisisi. Malaking pagsisisi talaga. So, ano naman yung mga natutunan mo sa nangyari? Natutunan ko na kung halimbawang huwag magpadalos-dalos, natutunan ko yun, huwag kagad mag-isip. Kung mayroon ka kakausapin na isang tao na alam mo makakatulong sa iyo, huwag kang kausapin, lalo na sa magulang mo. Pagtapat mo, dahil siguro, hindi ka naman ilalagay sa alanganin ng magulang mo, maiintindihan ka nila. Yun ang natutunan ko. So, sa mga pangyayaring ito, ano naman yung mga may papayo mo sa mga kabataan natin na may mga nabuntis na maaga, kagaya sa'yo na gusto rin mag-abort? Sa mga kabataan ngayon na mapapayo ko lang na huwag silang magpadalos-dalos. Hindi masamang makipag-boyfriend, lalo na sa panahon ngayon. Masyadong mapupusok ang mga kabataan.
ang mapapayo ko lang pag-isipan nilang mabuti, na, alamin nila kung kakayanin na nila yung magiging buhay, magkakaanak na sila or ano, hindi yung magkakaroon kagad ng ganon at wag na wag nilang lalagay sa isip nila yung ipalaglag or magpa-abort kasi pagsisisihan nyo katulad ng nangyari sa akin, pinagsisihan ko. Kasi nga, yung boyfriend ko na nakabuntis sa akin noon, siya rin naman yung naging asawa ko at hindi ko din naman alam na matatanggap ng pamilya ko, ng mga magulang ko na dahil sana kung hindi ko ginawa yun, kasama ko pa rin yung batang pina-abort ko noon. So, ako huling katanungan na lamang po. Ano naman po yung ugnayan niya sa ngayon sa pamilya niya? Okay naman po ba? Okay naman. Okay So, natanggap din po pala nila yung nangyari? Natanggap din nila. Natanggap din nila. Yun, nagkaroon na rin ako ng ibang mga anak pa. Yun ang malaking pagsisisi. Kasi nga, kung hindi ko siguro pinalaglag, dahil kasama ko pa rin siya. So, maraming salamat po sa interview po. Okay. Yeah. Magandang gabi po. Sige, ito yung kulang. Sir, can I ask you some question about abortion? Because we are having a survey. Okay. This question, what can you say about the woman who wants to abort the child? Woman first this child. I think she's not ready for pregnancy or anything else. Because if that's covered, Second question, sir. If you are accidentally having a child at young age, will you consider abortion as a solution? I think it's not the proper decision. Because I would tell my parents about the situation that happened. And I let my parents decide how it's going. That's okay. Okay na pa, sige, napakalayo pa. Kasi Ma'am, what do you think why many women commit abortion, especially in our country? why women commit abortion in the country? Perhaps they are not ready. People who commit or women who commit abortion are those students who are still very early to get married or who are not yet prepared to have a child, to bear a child. So they commit abortion. Perhaps they have the difficulty in feeding or letting their kids grow. They're not yet ready, as what I have mentioned. Or their family is not, they're not accepted in the family. Perhaps the guy is married or the man is, the woman is married. There are lots of things why people commit abortion. What is your advice to people who want to abort their child? Personally, I don't like abortion because the Bible said, thou shalt not kill. Said. That's according to the other one. Okay? But for those people who don't want to commit sin, if you're not prepared, don't do things beyond marriage or marital situations. I mean, love making is, I guess, good only and only if it is being done with God's grace and it's being done with in line with God's principle. Okay? Thank you, ma'am. What do you think? Why many women commit abortion, especially in our country? Well, that depends upon the woman who is committing abortion because, some people are professional and they don't want being pregnant affect their career, and sometimes because of their family, they don't know what and cross family ties. Sometimes they don't want to be
cast away from their family, so that's why they commit abortion. So sometimes the family disapprove their being pregnant. What is your advice or recommendation to people who wants to abort their child? Abortion is sin, period. I mean, it's against the law, and most of all, it's also against the law of God. You deny you deny someone of a good life, of a future, and life. That's why you commit sin. Yeah, something like that. Thank you. Meron pa ba? Thank you, sir.